So, hango po dito sa Bible study natin sa gabing ito, ang pag-aaralan natin ay tungkol po doon sa the Christ glory o yung glory of the Lord Jesus Christ. Yun yung ating tinatalakay sa theme. Sa Hebrew chapter 1 verse 3, ganito po ang pagkasabi. Who being the brightness of His glory, o doon po tayo sa Tagalog para siya ang kaningningan ng kaluwalhatian ng Diyos at tunay na larawan ng kanyang likas at kanyang inaalalayan ng lahat ng mga bagay sa pamamagitan ng kapangyarihan ng kanyang salita. Nang magawa na niya ang paglilinis ng mga kasalanan, siya ay umupo sa kanan ng kamahalan at kaitaasan. So, verse 3, napakahusay nakapahayagan at ito ay nakatuon kay Jesucristo. Mula doon sa verse 1, ang Diyos ay nagsalita noong unang panahon sa iba't ibang kaparaanan. Nagsalita ang Diyos sa bawat henerasyon at naroon din po ang mga iba't ibang mga naging paraan ng Diyos upang iparating ang kanyang mensahe. Naroon po, mga kapatid, ang personal direction, minsan sa unang panahon by dreams, or sometimes by visions, or even sometimes by divine influences on the minds of the prophets, or putting directly the words of the Lord to the mouth of the prophets. Meron po doon sa Old Testament, binanggit po yan. So, also mga kapatid, this verse, particular po yung ating pag-uusapan, ay ang design nito ay ipakita po ang dignity at kahigitan, exalted rank of the Son of God, kung saan siya po ay itinanghal, itinaas. At ito rin po yung exceeding importance ng passage na ito ay makikita natin as we study this particular verse na ating bibigyan po ng pansin. At ang bawat word dito ay napakahalaga dahil ito ay tumutukoy halos sa iisang person, walang iba kundi kay Jesus Christ. So, focusing dito sa verse 3, ang ating pag-uusapan is the brightness of Christ's glory. Po, ang kaningningan ng kaluwalhatian ni Kristo. Yan po ang makikita natin dito. Alam ba ninyo na ang kaluwalhatian ng ating Panginoon ay pantay sa kaluwalhatian ng Ama, inihayag para sa kanyang mga pinili sa pamamagitan ng biyaya, sa pamamagitan ng kanyang biyaya. So the glory of the Lord Jesus Christ as equal to the Father, as equal to the glory of the Father, being revealed for the sake of all His elect by His grace. Kanyang pinili sa pamamagitan ng biyaya. Dito, makikita natin dito, 5 mahalagang bagay. No? Medyo marami-rami. Una, yung ibig sabihin po concerning dito dun sa kaningningan ng kanyang kaluwalhatian. O yung the brightness of His glory. Ikalawa, na makikita natin dito, si Christ mismo as the image of God, the express image of His person, the image of God. At ikatlo, makikita natin dito, yung power ni Christ upholding all things by the word of His power. At ikaapat na makikita natin dito yung works niya, no? Purify the sins, purging the sins, purge our sins, yung kanyang work. At ika-5 na makikita natin dito, yung kanyang exaltation to the glory. Po, sabi dito, sat down at the right hand of the majesty on high. 5. Pero mabilis lang naman to. Dahil ito ay, hindi naman ito preaching. Ito ay Bible study. Sa preaching kahit na medyo mahaba yun, halos ang buong iglesia ay kayang sumabay
adjusted na kayo. Yun ang nakakatuwa doon. Dahil doon ay nag-grow din ang inyong patience at understanding na expand. Okay. So here mga kapatid, yung glory ng ating Panginoon, kung paano sinabi dito ay specifically kay Jesus Christ, the brightness of glory, who being the brightness of His glory. Na si Jesus Christ is the exact image of the Father, at yung kanyang glory mga kapatid ay ito'y shining. Yung kinang. Yan yung makikita natin. Pero bago mag-verse 3, makikita natin doon sa dulo ng verse 2, may sinabi doon, through whom also He created the world. Through whom, sa pamamagitan niya. Itong through whom na ito ay walang ibang pinatutungkulan, hindi po ang angels, hindi po ang sino man na marahil ay prominenteng tao doon sa scripture. Yung through whom dito, pagka pinag-usapan ng creation sa pamamagitan niya, sa John, binanggit yan. Sa Colossians, binanggit yan. Dito sa Revelation, binanggit yan. Yung through Him, who created all things. Through Him. Yung tagapaglikha ay ang Ama. Pero yung paglikha ay naisakatuparan sa pamamagitan ni Christ. Kaya through Him. Ganun po yun. And so, mga kapatid, si Jesus Christ, hindi lang siya masasabi nating direct creator, pero co-creator siya. Kung paano ang Ama ay naglilikha, ito ay napapangyari sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. At walang anumang bagay na nilikha nang hindi sa pamamagitan niya, sinabi yan sa Korinto. So, dito it referred to His divine dignity before He incarnate and proceed to argue on the supposition on the mode of His divine existence. Mismo, si Jesus Christ, bago pa siya isilang, ang kanyang existence doon ay nasa kaluwalhatian kasi hindi po siya nilikha. Sa pamamagitan niya, nilikha ang lahat ng bagay. Kaya dahil dito, makikita na kagad natin yung gloryng taglay ng ating Panginoong Hesukristo. At ito mga kapatid, yung sinasabing brightness of His glory, ito rin ay tumutukoy sa kanyang pagsilang, at ito'y tumutukoy din sa kanyang pagiging anak ng Diyos. At even the word glory, mga kapatid, ay alam natin sa Greek translation, yung word ng glory ay doxa. Pero ito, ang ibig sabihin yan, mga kapatid, means properly, ito ay an appearance, kaningningan na nahahayag. Kaningningan na nahahayag o ipinapahayag ng Diyos. Now, in the scripture, kapag sinabi rin pong glory ng Panginoon, it signifies the perfections of God. Yung kaganapan at katumpakan ng Diyos. Ayan po yung sinisignify niyan. Para po sa praises, sa applause, honor, dignity, splendor, dazzling light, excellence, perfection, such as belong to God and such as there is in heaven. Kung ano man mga kapatid, yung para sa kalangitan, para sa kaluwalhatian ng Diyos, ito rin po ay para kay Kristo, dahil kung ano ang Ama, yun din ang anak. Yan yung maliwanag na lagi itinuturo at dinaraanan sa mga talatang ating pinag-aaralan. So, ito po mga kapatid ay napakahalaga na makita natin. Also, yung glory ay tumutukoy po ito sa isang divine perfection. Divine perfection. Resembling a bright light or the sun. Kaya yung sinabi po ritong brightness. Yung liwanag. So, ito po yung reflected splendor. Ibig sabihin mga kapatid, naroon po yung luminous body nito. Kung saan siya po, sa pamamagitan niya, nahahayag ang kadakilaan ng Diyos. Hayag na hayag. So, Christ is the brightness of His glory. Yung kaliwanagan, kaningningan ng glory ng Ama. Nahahayag kay Kristo. Exactly the same. Kung ano yung Ama, ganun din yung anak. So, this word is applied to the sun and stars, to the light
kung saan ito'y binanggit din kay Apostol Pablo during that time na siya in the road o in the way to Damascus. Acts 22:11, na nandoon po yung kaliwanagan noon na suminag sa kanyang muka at kaya siya nabulag dahil hindi niya nagawang tignan, kundi yung kanyang mata ay pansamantalang nabulag upang ipakita sa kanya ng Panginoon ang kanyang kadakilaan na siya'y empty. Kundi makita lang niya ang Diyos ay grabe ang kanyang liwanag. Kaya si Apostol Pablo ay nabulag. And to the dazzling splendor or majesty in which God is enthroned, na po, si Christ mismo being enthroned, na po, beside the Father. So ano kaagad ang makikita natin katotohanan at matututunan bilang application natin dito? Si Kristo ay Diyos. Yan po yung maliwanag dyan. Siya'y nagtataglay ng lahat ng kaluwalhatian gaya ng sa Ama. Pakinggan nyo, Matthew 11:27. Walang sino mang tao nakakakilala sa anak, maliban sa Ama. No? At wala mang nakakakilala sa Ama maliban sa anak. At sa kung sino man nais pagkalooban ng anak na ihayag niya. Ang sino man. Kasi all powers, all authority, all duty, all rights, lahat yan ay sa Panginoon. Kaya kung sino yung nais pagkalooban ng Diyos ng kaunawaan tungkol sa Kanya, ito ay Kanyang prerogative. Wala sa atin ang karapatan. Nasa Diyos lahat yon. Kaya hindi natin yung karapatan na makilala siya. Ang karapatan sa atin ay parusahan tayo. Yan yung ating rights. Wala naman na tayong rights. Wala na tayong ididibad, wala tayong i-argue sa Panginoon. So here mga kapatid, nahayag ang glory ng Panginoon sa pamamagitan lamang ng pagiging tao ni Hesukristo nung siya'y nahayag at napunta rito. Yung kaluwalhatian ng Ama, nahayag kung sino ang Ama, nahayag kay Kristo. Bagamat ito ay tago pa, hindi pa hayag na hayag, dahil limited pa lamang na ipinapahayag ni Kristo. Second thing sa makikita natin dito concerning dito sa glory ng ating Panginoong Hesukristo, He is the image of God. Sabi dito, the express image of His person. The image here, mga kapatid, also means resemblance. Na po, nandoon po yung pagkakahawig, pagkakakilanlan. Yan po ang maliwanag na makikita natin dito. So, between the Redeemer and God, mga kapatid, nandun po yung kanilang complete, na po, yung sameness nila, yung equality nila, kung saan, na po, yung si Jesus Christ is the visible God, while the Father is in the invisible God. Christ is the visible God. Because, mga kapatid, Christ and the Father are one. So, He bore an exact resemblance to God. Yan po, eksakto kung ano ang Diyos. Yun ay si Kristo, eksakto, walang labis, walang kulang. Siya po yung perfect image of God. Kaya, napakaliwanag na dapat natin dito makita that it is from which word yung character dito is derived, kung saan dito natin mga kapatid makikita na seems like engraving tool na image of God. Naka-engrave ito, naka-stamp po, at ito ay gaya ng isang letter, nandun po ay nakatatak na ito. Kung ano po ang Ama, yun din ang anak. Kung ano ang anak, yun din ang Ama. Yung glory ng Ama nahahayag kay Christ. So the image is stamped gaya po ng doon sa coins, 'di ba, sa seal, pagka may magpapa-dry seal kayo, magpapatatak kayo. Dito po mahahayag na eksakto, parehong-pareho, that if God be represented under the idea of a substance, ito po ay walang iba ng exact resemblance niya maliban kay Jesus Christ. Dahil si Christ, mga kapatid, is the stamp, no po, na maituturing dahil po wala pong katulad siya kundi siya'y larawan ng Ama.
So, again, ang matututunan natin dito, sa pamamagitan lamang ni Jesus Christ, it was by Him eminently that God was made known to human beings. No? Wala nang ibang tanging paraan para makilala ng tao ang Diyos. Po, kundi sa pamamagitan ni Christ. So, without the Lord Jesus Christ, wala pong tunay na pagkakilala sa Diyos. That is according to the Scripture. So, napakaliwanag dito. Marahil ang isang tao ay matalino, palabasa, po, siya ay palagi sa church, kung ano man. Pero ang lahat ng iyon ay walang saysay, maliban makilala niya talaga si Jesus Christ sa pamamagitan mismo ng kapasyahan ng Diyos according po sa kanyang inihayag na salita. Yun yung gospel. Makakasamba lamang tayo at makapagpupuri sa Diyos na katanggap-tanggap at ayon sa Kanya kung ito'y mangyayari at gagawin sa pamamagitan po ni Jesucristo na anak ng Diyos. Yan po yun. So, apart from the Lord Jesus Christ, anumang uri ng religious sacrifices, gaano man sila kaseryoso. Lumakad sila ng paluhod, gumapang sila, lumakad sila nakatapak, sugatan nila ang sarili nila, gaano man sila kaseryoso, hindi nila makikilala ang Diyos kung hiwalay sila kay Jesus Christ. Yung Jesus Christ ng Biblia, kasi marami na pong mga tinatawag na Jesus Christ. Kahit po meron pong maliit, ginagawang Santo Niño, hindi po yun si Jesus Christ. Meron pong maitim, meron nakahiga, no? Marami, ibang klaseng sizes. May maliit, may malaki, may malaking-malaki. Hindi po yun si Jesus Christ. Si Jesus Christ, mga kapatid, ito po yung sinapaliwanag dito sa Biblia. He is the image of God. He is what? The brightness of God's glory. Ito po yung pangatlo na makikita natin. Si Jesus Christ, mga kapatid, He expressed His glory in what? In what way? Another way, the Lord Jesus Christ expressed His glory, mga kapatid. Ito po, He upholding all things by the word of His power. Yan po yung pangalawa, yung power niya. Yung power ni Christ, mga kapatid, He upholds or even sustains all things. Lahat. All in the universe. Kaya kung bakit meron pa tayong naani, meron pa tayong nahuhuling isda, meron pa ho tayong kahit paano mga hayop na naalagaan. Kung bakit meron pang mga ganyan, dahil yan sa Panginoon. Directly gawa yan ng Panginoon. Kung bakit meron pa tayong mga napapakinabangan mula sa nilikha ng Diyos, sinusustain niya ng Panginoon. Samantala, sinisira na ng tao, ang bundok ginigiba, ang mga puno ay hinahawi na, pinanggagatong, ang mga bukirin, mga kapatid, pinapatag na, nasisira na, dumadami na ang populasyon, pero still, nagpapatuloy yan dahil ang Diyos ang siyang umaalalay. At ito'y nangyayari, yung kanyang upholding and sustaining all things, by the power of His Word. Yung power of His Word dito, sa simpleng command, sa simpleng salita niya, napangyari ang lahat ng bagay. Nalikha ang buong mundo sa pamamagitan ng kanyang salita. Lahat, even the firmament, are being created by God through His Word. Nandun yung kanyang power. So, ang kanyang power, mga kapatid, makikita natin kung paano inutusan lang ng Panginoon, lumayas ang demonyo, tumigil ang unos sa dagat, magpagaling ng may sakit, kinuman yung patay na bumangon. Ano pa? Hindi ba sapat ang lahat ng mga bagay na iyon na ginawa ng Panginoon na sa simpleng command lang niya ay naroon po nahayag ang kapangyarihan at isa yon sa paraan para ipahayag ng Diyos ang kanyang kadakilaan at kaluwalhatian. So the Lord Jesus Christ commanded the waves and the winds, and they were still. Matthew 8:26-27. Ano ngayon ang lesson natin dito? There can be no higher idea of omnipotence. Wala pong mataas o malalim
na pagkakilala sa kapangyarihan ng Diyos na maliban makita natin na lahat ng bagay ay Kanyang sinusustain. Ang bawat tibok ng puso natin, mga kapatid, ay command by the Lord. Ang bawat hininga natin, ang bawat palpitation, ang bawat mga pulso natin, circulation ng blood, nasa ilalim po yan ng command ng Panginoon. Tandaan niyo po yan. Walang anumang bagay na nangyayari at nagpapatuloy nang hindi po sinusustain ng Panginoon. Nasa lahat yan. Now, it is again another great comfort for all of us kung bakit tayo nakapagpapatuloy sa buhay Kristiyano natin, pananampalataya, at sa lahat ng aspeto ng buhay natin, na yun ay katanggap-tanggap at yun po ay nagbibigay lugod sa Diyos dahil lamang yun sa kapangyarihan ng Diyos sa pamamagitan ni Jesus Christ. So, this must be closely connected with the previous statement po doon sa mga nauna, no? No, if the Son is the effulgence of God's glory, yung larawan, and the express image of His essence, He is not, mga kapatid, a creature. Hindi siya nilikha, hindi siya nilikha. Kundi siya, mga kapatid, mismo is the Creator. So, the Son, mga kapatid, is from God. So, that He is God. Yan po yung maliwanag. Siya'y Diyos na dapat nating kilalanin. Po. At dapat tayo sa Kanya ay pumokus upang lalo pa natin siyang maluwalhati. And pang-apat, mga kapatid, aside from the power of Christ, that is expression of His glory, pang-apat is yung Kanyang works, purifying our sins. He Himself purge our sins. Purify, the word purge, purify yan. So ito po ay by Himself. He had by Himself. Not by the blood of bulls or lambs. Hindi po sa anumang hayop, anumang nilikha, kanino mang tao, anumang relihiyon ang nag-aalis ng kasalanan. Only the Lord Jesus Christ. Yan po yung maliwanag doon. So, this is designed to bring in the grand feature of the Christian scheme that the purification made for sin was by His own blood instead of the blood of which shed in the temple service. Yan po ay mga animals. Ito po ay nangyari sa pamamagitan lamang ng ating Panginoong Jesucristo. So, the word purge dyan, mga kapatid, purified, expiated, no? Expiated, and the literal rendering, mga kapatid, is being made purification of our sins. Hinugasan yung ating kasalanan. At siya, mga kapatid, is the blood of the Lord Jesus Christ cleanses us from all sin. Patuloy tayong nililinis. Yung dugo ni Christ na tumigis doon sa krus ng Kalbaryo, yung power noon, is still ongoing, operating. Nililinis dito ang ating kasalanan. Kung nagawa ng Diyos na tayo palayain mula sa pagkamakasalanan natin, kayang-kaya ng Diyos na tayo isustina para tayo ay manatili sa kabanalan at Kanyang kalooban. Diba? Napakatinding blessing noon. So again, another lesson, mga kapatid, na makikita natin dito upang tayo ay lalo magpasalamat sa Diyos. Ito'y napakaliwanag, mga kapatid, na ang buhay natin, naroon po yung increasing knowledge and wisdom para isanctify yung ating buhay. Dahil yung patuloy na pagkilala kay Kristo, patuloy po itong magbibigay sa atin ng paglago sa kabanalan o paglilinis sa atin. Yan po yung mahalaga nun. So kanina binanggit siya sa preaching at ngayon binabanggit ito kasi according dito sa passage. Tayo ay hindi simpleng pinatawad. Tayo ay justified. Anong ibig sabihin ng justified? Kinonsider as righteous through the Lord Jesus Christ. And without the Lord Jesus Christ in our life, imposible na yung kasalanan natin ma-purge, ma-cleanse. That's impossible. Only through the Lord Jesus Christ. So yung glory ni Christ, dito natin makikita sa pamamagitan po ng Kanyang ginawang pagliligtas. The works of the Lord Jesus Christ. And it has, mga kapatid, been fulfilled through the cross. Wala na pong iba.
So, yung kanyang pagiging mediatorship sa atin, mga kapatid, between God and men na pangyayari. So, ayan po ay yung pang-apat. And then, panlima, no, the expression of Christ's glory. Number 5, being exalted in the right hand of God. Exalted to exalted, no, sa glory ito. Exaltation towards glory. No, ang sabi diyan, at sat down at the right hand of the majesty on high. Totoo, mga kapatid, it concerns the one who was crucified and who was buried, but he is not longer on the cross. Wala na siya doon. No longer in the tomb. Siya ay nabuhay maguli. At siya ay umakyat sa langit. At siya ay niluwalhati. No? Niluluwalhati sa kanan ng Ama. So the gospel of the glory of Christ, the gospel, mga kapatid, is the glory of Christ. We should never forget that the gospel is the good news. And expressing the glory of Christ. Ganun kahalaga yan. So, both His purging our sins and His seating on the right hand of God, ito po ay maliwanag na ito po ay pagpapahayag ng kanyang kaluwalhatian. So, it is not to show His claims to our reverence as sent from God, the last and the greatest of the messengers, which God has sent to man, nothing but the Lord Jesus Christ Himself. Kung saan nahayag yung kanyang perfect glory. Unti-unti nahayag yan. Ano ang teaching muna na makikita natin dito? Yung fullness of the Godhead dwells not typically or in a figure, but really in Christ. Not typically or figuratively, pero ito, mga kapatid, totoong-totoo. Nandun po yung reality. Ito po yung truth. Ano yung truth na yon? Ano yung reality na yon? Yung fullness of the Godhead. Yung kabuuan ng kadakilaan ng Diyos. Nananatili at na kay Kristo lang. So, wala na tayong makikita na napakahalagang description ng divinity, no, ng Diyos maliban po kay Christ. So, Jesus Christ as God, equal to the Father, pero ito si Christ, mga kapatid, ay totoong tao, totoong Diyos. At dito'y ipinahayag, no po, niya ang Ama sa lahat ng tao. Ipinahayag niya. Siya yung messenger, si Jesus Christ. He is the mediator between God and men. And He is appointed heir of all things. Ibig sabihin, mamanahin po natin, mga kapatid, ang mga bagay through the Lord Jesus Christ. As a sovereign Lord, absolute disposer and director, both of all persons and all things. Finally, mga kapatid, sa application, the gospel is the revelation of Christ's glory. The gospel. Yung gospel, mga kapatid, habang ito ipinapangaral, nahayag ang kadakilaan ng Diyos in salvation and even in judgment. Two things. Yung mga taong nakakilala sa Panginoon sa pamagitan po ng ebanghelyo ng ating Panginoon, nahayag sa kanila ang glory ng Panginoon. Mga non-believers, mahahayag din po ang glory ng Panginoon sa pamagitan po ng justice ng Panginoon. Yung kanyang pagpaparusa na matuwid. Na matuwid na pagpaparusa. Mahahayag po doon yun. So, dito rin natin makita, aside from revelation of the glory of the Lord Jesus Christ, it is a revelation which God had made by His Son. In beholding the power, wisdom, goodness of the Lord Jesus Christ, we behold the power, wisdom, and goodness also with the Father. Hindi lang yung anak. So pagka yung anak, mga kapatid, ay ating sinampalatayanan at ngayon ay ating niluluwalhati, sinasamba, sinusunod, dinadakila, pinupuri, maliwanag na maging ang Ama ay nabibigyan natin ng baliktarin niyo yan. Kung hindi natin mabibigyan ng kalaguran si Christ, never naman natin mabibigyan ng kalaguran ang Ama.
So, hindi tayo pwedeng dumaan agad sa Ama dahil walang mediator, kundi dadaan tayo lahat kay Jesus Christ, the mediator, the only mediator between God and man. So, if we see, mga kapatid, no beauty, no glory in His nature, sa katangian ng Panginoon, nothing that excites, wonder, or that wins the affections until it is disclosed by the Redeemer. Wala. Mga kapatid, it disclosed to us by the Redeemer. Wala makikita ng perfection ng buhay, wala po yung holiness, wala po yung kasiyahan ng puso na sambahin ng Diyos. Wala lahat yon. Wala pong pagkonsidera sa kung ano ang naisin ng Panginoon, kundi yung sarili lamang. Nakalulungkot yun. Ito ay minsan nangyayari, pero wag nawang mangyari sa atin habang tayo nag-aaral ng kanyang mga salita. Lalo natin makita ang kadakilaan ng ating Panginoong Hesukristo sa pamamagitan ng pananampalataya. Patatagin niya tayo, mga kapatid. Patuloy tayong magkaroon ng tunay na pag-ibig sa isa't isa. Pagkaroon tayo, mga kapatid, pagkalooban tayo ng Panginoon ng tunay na kabanalan. Dahil yun ay nanggagaling sa Kanya. Patuloy tayo ng kaunawaan para matuto at tumibay sa pananampalataya. Yun po yung napakalaga. So, dito, yung Ebanghelyo, walang iba, naghahayag ng kaluwalhatian ng ating Panginoong Hesukristo. So, sa kabilang banda, kung ang buhay ng mga mananampalataya, nakikita nila ang kadakilaan ng ating Panginoon at ang kanyang kaluwalhatian, kung saan si Christ seated beside the Father, gayon din naman, mga kapatid. Kung hindi natin makita si Christ ang kanyang kadakilaan sa lupang ito, imposible at hindi mangyayari na makikita natin siya sa kabila. So dito, mga kapatid, napakahalaga na si Jesus Christ nandun na sa tabi ng Ama. Directly makakalapit tayo sa Diyos through the Lord Jesus Christ. And apart from the Lord Jesus Christ, wala pong appearance sa harapan ng Diyos. Non-existent, mga kapatid, ang bawat tao na nabubuhay man sila sa sarili lang nila. Nakalulungkot yon. Sana makita natin yung ating kalagayan. Kung tayo hiwalay kay Kristo, hindi ho tayo pinupuna sa ating buhay. Pero, darating ang panahon, didisiplinahin tayo ng Panginoon. Dito man o maging sa kabila. Kaya patuloy tayong tulungan ng Panginoon at linisin sa ating buhay kung paanong kanyang sinimulan ito. At nahayag ang kanyang kaluwalhatian, patuloy mahayag ang kaluwalhatian sa atin ng Panginoon sa pamamagitan, mga kapatid, ng kanyang ministeryo sa atin sa tabi ng Ama. Yan po yung makikita natin, napakaganda niyan. So, it is in fact saying that the account in the gospel is real and that the Christian religion is true. Why, mga kapatid? Meron tayong glorious Christ, maluwalhating Kristo. Tanging ang tunay na mananampalataya ang meron nito. So a man becomes a Christian. And at once, he has elevated practical views of God. He is to him and most glorious of all things through the gospel of Christ, kung saan yung glory ng ating Panginoong Hesukristo ay nanahayag. So dito, again, mga kapatid, nakakita natin ang 5 mahalagang bagay kung saan ang glory ng Panginoon ay nahayag. Ang lahat ng kaluwalhatian ay sa Kanya lamang. Kung hindi tayo mabubuhay para sa kaluwalhatian ni Kristo, mabubuhay tayo sa mundong ito panggatong lamang sa impyerno. Panggatong. Ang panggatong na ito, hindi po mauubos. Mananatili. Maglalagablab ang apoy. Dahil sa mga tao naroon ang galit ng Diyos kung wala sila kay Kristo. Ang Diyos na mapagmahal, napakabuti, napakabanal. Ang Diyos ding napakabanal na ito, galit sa lahat ng uri ng kasalanan. Samahan tayo ng Panginoon. Manalangin na tayo. Ama, maraming salamat sa gabing ito. Inyo kaming muling samahan sa aming mga napakinggan upang lalo kaming tumibay sa pananampalataya.
Salamat sa mga paalala ng inyong mga salita. Patuloy niyo pong i-shape and i-mold ang aming heart and mind through the power of your word. Kung paano ang mundo ay nalikha upang ipakita ninyo ang inyong kadakilaan sa pamagitan lamang ng inyong salita. At lahat ng bagay ay nag-exist through the power of your word. Tulungan niyo kami, Ama, na ang mga bagay hindi lamang yung nais namin, kundi ang kalooban niyo po ang siyang mangyari at aming mabigyan ng mataas na kaluwalhatian. Tulungan niyo po na patuloy namin pahalagaan ang buhay namin sa pamamagitan po ng naisin ninyo na siya pong dapat ang mangyari. Lord, nagpupuri kami sa inyo at nagluluwalhati sa gabing ito. Ang lahat ng kaluwalhatian ay tanging para sa inyo lamang. Sa ngalan po ni Kristo Jesus. Amen.